Kumusta mga brad? Dito nga po sa atin kada may bagong labas na motor, pinag-uusapan talaga ng mga tao yan. Lalong-lalo na nga po kapag yung nilabas na motor ay isang underbone. Yes po, yan nga po yung isa sa pinakagusto ng mga tao, yung underbone. At alam naman natin na kapag sinabing underbone, may mga pangalan talaga na nangunguna dyan. Syempre, nandyan nga po yung Suzuki Raider 150 Fi, Sniper 155, Honda Winner X, at marami pa nga pong ibang underbone. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Sa ngayon nga po, ang dami na namang nagsilabasang mga motor. At isa nga po sa pinag-uusapan ng mga tao ngayon, wala iba kundi ang pinakabagong nilabas ni Rusi. At isa nga din po sa pinakagwapong underbone ni Rusi. Wow! Ang kanilang latest na Rusi Flash 150X. Well, alam naman po nating lahat na matagal na nga pong may flash si Rusi. Parang 2019 pa yata? Tama ba? Pero kasi itong bagong nilabas nila ngayon, ibang-iba po ito. Ito na nga po yung matagal na upgrade na hinihintay ng mga tao. Ayon pa nga po sa mga iilang ulupong, Honda daw po ang makina nito. Mga bobo! Yun nga po ang sabi at paniniwala nila. Pero syempre, ibigay na natin sa kanila yun. Doon po kasi sila masaya. Ang importante po kasi dito sa motor na ito, abot kaya talaga siya. Alam naman natin na yung mga kilalang or yung mga leading brand na underbone, ang mamahal talaga ng mga lintik na yon. Tapos papatungan pa ng mga kamoting ahente yung presyo, wala na, finish na. Pero dito nga po sa Rusi Flash 150X, mabibili mo lamang siya sa halagang 75,000 pesos. Wow! O diba? Halos kalahati na lang po yung presyo niya kung ikukumpara doon sa mga leading brand. Yan nga po ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nagtitrending ngayon. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang bagong Rusi Flash 150X na mayroong 149.6 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, dual overhead cam with 4 valves. Yes po, yan nga po yung dahilan kung bakit siya tinawag ng ibang ulupong na Honda daw yung makina. Naka-fuel injected na rin at syempre ito po ay naka-liquid cool. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 16.76 horsepower at 9,500 RPM, 14.5 Nm of torque at 8,000 RPM. At dahil nga po kalalabas pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Pero ayon nga po sa mga ekspertong walang motor, ito na daw ang sisibak sa Raider 150 Fi. Malay nyo naman, di ba? Makasilat siya. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.3 liters fuel ng capacity. At wala din po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Pero siguro naman mas matipid na to kung ikukumpara doon sa carb type. Naka-FI na kasi to. Pautang installment. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. May sensor siya sa harapan pero mukhang wala naman daw itong ABS. At oo, ito nga po ay 6-speed manual transmission. Marami nga din po ang naniniwala na hindi daw makakahabol ang Honda Winner X dito kasi mas mataas ng kaunti yung horsepower niya kung ikukumpara doon. Yun po ang sabi nila. Ang kanyang seat height ay may taas na 770mm at 145mm naman ang kanyang ground clearance. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Ang kanyang gauge panel, ito po ay combination ng analog at may digital, na maganda nga din po yung pagkakagawa nila at may kamukha din po siya. At syempre hindi po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port, na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. Kaso lang hindi nga po katulad sa mga leading brand, hindi po ito nakakeyless. Disusi pa din po siya. Pero wala naman pong problema doon. Okay lang naman yun. Pero ito, mas okay talaga to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Napakabayas ko naman kung hindi ko dadagdagan. Syempre meron pang isa.
you see. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad. Kitang-kita naman, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. Wala po kasi siyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito, ayoko na lang mag-talk. At katulad nga po ng nabanggit ko kanina, yung presyo nga po sa motor na ito ay nagkakahalaga lamang ng 75,000 pesos. Kung ikaw ang tatanungin Brad, para sa specs at mga features niyang ganon, worth it na ba para sa ibang 75,000 pesos? Pero syempre alam kong sasabihin mo hindi, kasi nga made in China. O diba, inunahan na naman kita. Pero kahit ano pa man po ang sabihin ng ibang tao, kung trip mo talaga ang motor na ito, sabihin mo na sa mama mo. Malay mo, bilhan ka niya ng dalawa. At ito nga po ay magiging available sa 4 na kulay. Itong black and yellow, black and red, black and white. At ito nga pong black and cyan green ba? Or blue. Basta, yan na yun. At yan nga din po yung kulay na yan, yung isa talaga sa pinaka nagagandahan yung mga tao. Iba ko po kasi talaga ang nagagawa ng color combination sa isang motor. Itong black and red naman, napakagwapo din niya. At meron nga din po akong naaalala sa kulay niya. Tama, kahawig niya yung Supra GTR 150 ng Honda. Siguro dito ginaya yung design niya. Itong black and yellow naman, okay naman. Bagay din naman, lalo na yung kulay na mags niya, bumagay din talaga. Itong black and white, pogi din naman siya. Pero sa totoo lang, ang pangit ng side mirror niya. Parang side mirror ng tanga. Hindi, joke lang. Pero isa nga po sa pinaka nagustuhan ko dito sa motor na ito, alam nyo kung ano? Yung mags niya. Kung ikukumpara kasi natin sa mga dating mags nila, or yung tinatawag nilang power mags, di hamak na mas maporma na to ngayon. Di ko lang alam yung quality. Basta maporma lang siya. Kaya overall yung looks ng Rusi Flash 150X, pasadong pasado Brad. Sana pasado din kay mama. So hanggang dito na lang muna tayo mga Brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Okay, bye.